Breaking news po mga kababayan. Ito po, panoorin po natin ang bagong halal na speaker ng Kongreso, si Boji D ng Isabela 4th District. Ito na po mga kababayan. Panoorin po natin bago po tayo mag-react. The third garnered 253 votes. The third garnered 253 votes. With 253 votes, the chair declares the Honorable Faustino Boji GDD III from the 6th District of Isabela as the duly elected Speaker of the House of Representatives, Majority Floor Leader. Yan, nakikita nyo po, taga Isabela po ito. Madam Presiding Officer, I move to suspend for a few minutes. Session suspended. So yan yung bagong speaker ng Kongreso mga kababayan. Sabi ni Kiko Barsaga, puppet daw ito ni Martin Romualdez at ewan natin mga kababayan, yan kasi yung mga bali-balita. Alam nyo naman, maraming diskumpiyado dito kay Boji D. Sana, alam naman natin na si Boji D, magaling po ito na politiko. Lalong-lalo na po sa Isabela. Magaling po ito mga kababayan, no doubt. Sana, hindi siya kagaya ng iba na nasibak dahil allegedly corrupt. Sana magampanan ni Boji D itong pagiging speakership ng mababang kapulungan. Sana wag pong pa-impluwensya sa mga buhayang mga politiko. Sana maayos niya at malinis niya itong Kongreso para mapaniwala ang tao. Pero kung pinalitan lang dahil alam na, puppet lang, sana wag naman. Ito yung sinasabi ng mga tao. Tuloy natin. With 253 votes, the new House Speaker, Faustino Boji D III, has been officially elected to lead the Philippine House of Representatives this afternoon. This is, of course, after the resignation of former House Speaker Martin Romualdez. Now, D is a representative of Isabela's 6th District. He received the support of his fellow House members during this plenary session held immediately after Romualdez's resignation. He was the only nominee to the speakership. So, yan po. Yung pangarap po ni Kiko Barsaga, wala pong bumoto sa kanya. Kasi itong si Kiko Barsaga, okay sana. Yun nga lang, binabanatan po nila na may sapak sa ulo. Kaya, pag nakikita nyo, nagjo-joke-joke siya dyan, sinasabihan siya na may mental health condition. So, yan po yung balita. So, ngayon, i-check po natin kung ano sinasabi ng mga comment. Bonjing D, the same animal. Naku po mga kababayan, eto na. Isabela, Philippines, Isabela Vice Governor Faustino III and 12 other provincials are facing charges over allegedly anomalous road project. Naku po mga kababayan. Philippine Star 2020. Nako po, ito na sinasabi natin. Na ang pumalit din, isang kurap din. Nako po, mga kababayan. Ginoo ko. Kahit ilang palit pa yan, kung mga kurap at demonyo, misto lang anghel, mga leader, wala pa rin. Ipasang batas sa pagparusang kamatayan sa mga korap na politiko at mga opisyales kung tunay kang bayan sa bayan. Another crocodile leader. Nako po, sa tingin ko, ganun din ito. Mangungurakot din to. Sino na naman yan? Nako po mga kababayan, wala rin naging cosmetic lang. Nag-resign nga pero backer din si Tamba. Nako po mga kababayan. Chinese din ang ipinalit sa speaker.
galit na galit sa China, Chinese naman ang speakership ng Kongreso. Yari. Please pass the bill na pwede nang tumakbo as president if you are 35-year-old. Galameri ni Tambayan. Ala ka. Parang alam na magiging new House Speaker si Rep D. Represent na yun, misis niya. Ay may prepared speech sa din. Parang scripted. Ay yawa, tao rin pala ng buhaya. Wala na. Kami natiwala sa inyo. Iisa lang yung layo ninyo. Pinoy bayan mo kang Chinese pa. Galit na galit sa Chinese, pero Chinese ang nilagay. Yan po ang mga kababayan. Hindi ko inaasahan ito. Rep D on being elected. Nako, may sinasabi si Rep D, mga kababayan. So panoorin po natin ha. Ano sinasabi ni Boji D. Nako po. Ito na po ang sinasabi ni Boji D. Hindi inaasahan daw ni Boji D na maboboto siya bilang House Speaker. Ako po, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Ladies and gentlemen, the Speaker of the House of Representatives, Faustino Boji D. III, will now address the body. To the honorable members of this August Chamber, the 20th Congress, mga kababayan, magandang hapon sa ating pong lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mambabatas sa House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang Speaker. Hindi ko po ito inaasahan. Matapos ang ilang dekadang paninilbihan bilang lingkod bayan mula pa kabataang barangay hanggang gobernador ng Isabela, inakala ko na ang susunod na yugto ng aking buhay ay para sa aking pamilya. Ngunit, ibang daan ang inilatag ng ating Panginoon. Dinala niya po ako muli dito sa Kongreso upang mas higit pang palawakin ang aking paglilingkod. Aminado po ako, meron po akong pangamba sa aking dibdib habang iniisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan niyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty, and I will not shield the corrupt.
Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Mga kababayan, maniniwala ako dito kung itong si Boji D na bagong speaker ngayon, ipaimbestiga niya yung yung mga congressman na 17 na binanggit ng mga diskaya. Ipaimbestiga mo yan. Pag hindi, wala. Masasabi lang namin, kaparehas ka lang ni Tambaluslos. Masasabi namin, papit ka lang din ni Tamba. Pag nagawa mo yan, yung mga kontraktor, gawin mo, patanggal mo yan. Bawal ang politiko na kontraktor. Bawal kumuha ng mga project sa gobyerno. Pag politiko, bawal yung mga kamag-anak. Pag nagawa mo yan, Boji D, maniniwala kami sa iyo na hindi ka nagsisinungaling, na hindi ka kakampi ng mga buhaya. Maniniwala kami sa iyo pag kayo mga sangkot ng mga congressman, hindi mo pagtatakpan, maniniwala kami sa iyo. Kaya tuloy natin mga kababayan. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Alam kong maaaring maging puno ito ng panganib. Dahil sa mga maaaring matapakan, sinusugal ko ang aking pangalan na matagal ko pong pinagpaguran. Yayakapin ko ang sakripisyong ito nang maibsan ang mas mabigat na sakripisyong kinakaharap ng ating mga kababayan. Malinaw sa akin na higit matimbang ang aking pananagutang itaguyod ng ating saligang batas at unahin ang kapakanan ng mas nakakarami. Hindi ko hayaan ang sino man na membro dito sa 20th Congress na gamitin ng Kongreso para sa kanyang personal na interes. Panahon na nang ituon natin ang ating paningin sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Sila ang rason kung bakit tayo naririto. Huwag sana po natin kalimutan yan. Sila ang unahin natin bago ang pangsariling kapakanan. Kung meron pong dapat na managot sa mga umuugong na mga paratang na ito, titiyakin natin na magiging patas ang mga pagdinig at kung meron mang mga pangalang nabanggit sa mga pagdinig na ito, may mga tamang forum para sila ay makapagpaliwanag. Tayo po ay magiging transparent at accountable sa ating mga gawain. Kung kinakailangan, makipag-ugnayan sa mga naglalabas ng saloobin, ako po mismo ang harap para makipag-usap. Makikinig po kami sa daing ng ating mga mamamayan. Makikinig po kami sa inyong mga boses. Ito lang ang paraan para lumabas ang pawang katotohanan at dito lang masisimulang matanggal ang agam-agam ng ating mga kababayan. Sa mga kasamahan ko sa Kongreso, magtatagumpay lamang po tayo kung tayo'y magkakaisa upang makamit ang hangaring ito. Buo po ang aking paniniwala na mas nakakarami sa ating mga kasamahan ang nangangarap at handang magtrabaho ng tapat para mapabuti ang ating bansa. So yan po si Boji D, mga kababayan. Tignan po natin, mag-observe po tayo kung magagawa po nito na gampanan ng kanyang trabaho bilang speaker ng Kongreso.
Eh, ito kasi mga kababayan, syempre, hindi mawawala po sa isipan ng mga kababayan natin na itong si Boji D ay puppet ni Tamba na mamaya magaya lang at baka mamaya mas gutom pa ito sa buhaya. Ito ang sinasabi ng mga komento, mga kababayan. May nagko-comment din, bakit Chinese ang nilagay? Galit sa China, pero ang nilagay ni speaker, Chinese. Yan po yung sinasabi nila, mga kababayan. Ito na po. Malupit. Hindi ko po magagawa itong na nag-iisa. Kailangan ko po kayo. Kailangan po natin ang bawat isa. Kaya kukunin ko itong pagkakataon na to na ipabot sa ang ating pong pasasalamat sa dating speaker sa kanyang bukas palad na pakikipagtulungan para maisakatuparan ang isang maayos na transisyon at natatanging hangarin na ito. Ano sinasabi ng mga komento, mga kababayan? Pagkukulang, pagmamalabis, adime adasen. Wala kayong pagkukulang, sobra-sobra nga pagnanakaw nyo eh. Mga magnanakaw, ibalik nyo pera ng tao. Tuta ka rin ba ng source ng korupsyon? Tignan natin mga kababayan. Walang pagkukulang kundi panagutin si Martin Luther King Romualdez. Chinese din. Yan, pro-China yan. Delikado na naman ang Pilipinas dyan. Tuta din yan ni Romualdez. Ayan mga kababayan. Yari na dito. Ito na ang mga komento ng tao. Ano kayang magiging kapalaran ni Boji D? Siyempre, bago pa ito, tignan natin kung anong performance niya. Kung wala siyang sasantuhin, pati mga kasama niya. Marami kasi nagtatanong, hindi porke pinalitan na, wala ng korupsyon. So, ang challenge po kay Boji D, dapat, hindi na pwede yung mga congressman na kontraktor na kumuha ng mga project ng gobyerno. Mga kamag-anak, bawal na. Dapat ganun. Huwag kayong kumuha ng project ng gobyerno pag kayo ay politiko. Pag kayo may mga may-ari at kumpanya ng mga contractor firm, gaya ng mga flood control at mga road project na yan, bawal na kayong kumuha. Hindi ko hahayaang magamit ang Kongreso para sa korupsyon. Sana, tignan natin. Sa tulong ninyo, sisiguruduhin natin na ang bawat sentimo ng paglalaanan ng budget sa bawat departamento ay tutugma sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Pagtutulungan nating makapagpasa ng isang maayos at malinis na budget na mailalaan lamang tama sa mga programa para sa ating taong bayan. May mga hakbang nang ginawa upang gawing mas bukas ang proseso ng pagpasa ng budget at mas paigtingin pa natin ito. So, yan yung mga statement at speech ng bagong speaker ng Kongreso. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa bagong Pangulo o bagong liderato? Hindi ba ito puppet lang ni Martin? O isang ano lang ito, palabas lang o isang istorya para masabi na, uy, yung Pangulo ginagawa yung trabaho. Ay, yung Pangulong galing. Tinanggal ang mga kurap. Sa tingin nyo, hanggang dito lang pagre-resign ang mangyari. Hindi mananagot yung mga totoong kurap dito. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Sibak, resign. Ganito na lang nakikita natin sa gobyernong ito.
Wala naman nakukulong. So ngayon po, itignan po natin ang direksyon ni Tito Soto na may direksyon daw. Na si Marcoleta daw walang direksyon. Hindi daw magaling na investigador kahit abogado daw. So ngayon po, tignan natin ang kanilang performance. Kung saan ang end nito. Meron bang makukulong? Meron bang buhaya na maghihimas ng rehas? Mananagot ba mga ito? O puro mga maliliit na isda? Gaya nila Diskaya na bilyon ang kinurap. Mga engineer, mga DPWH, meron bang mga politiko na makukulong? Yun po ang tanong ng bayan. Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan once again. Ako si The Wonders Philippines. Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po.